Okay, so ayun, pre. Ang tanong, ayan, sabi niya, pre, paring Jun, paano ba malalaman kung yung alignment ng ating kadena tugma pa doon sa ating motor, ano? So, ang katanungan is yung alignment ng kadena. At dito sa sprocket niya, kung yan ba ay okay lang ba siya? Normal ba siya? May alignment talaga to, sa totoo lang. Paano ba malalaman kung ano siya, kung naka-align siya ng maayos, kung tuwid ba siya, no? So ito yan. Okay, so ito yan, pre, si paring Homer Centeno. Yan, ito, kung mapapansin nyo, pre, ito ginagawa ko na to dati pa. Ayan, nakikita nyo, di ba? May clearance left, right. Okay, bakit may clearance? Kasi nga, yun yung katanungan niya. Paano ba malalaman kung nasa proper alignment pa yung kadena sa ating sprocket ng motor? Tapos maliban dyan, meron din yan dito. Ito na may proper clearance. Tapos ito, yung tinatanong niya, yung alignment. Yan. Maliban dyan, paano ba malalaman kung nasa proper alignment siya? No? So ito, napansin nyo may clearance, di ba? Ngayon, pag inikot mo yung gulong, dapat, ito tip lang pre pero ginagawa ko na to dati pa. Kung mapapansin mo yung ngipin nasa gitna ng pagitan ng kadena. No? May clearance siya pa kaliwa, may clearance siya pa kanan. Ibig sabihin, nasa proper alignment yung ating kadena dito sa kanyang sprocket. Okay, so ano ba yung sprocket? Ito yung sprocket. Yan, yung sprocket ito, yung may ngipin na yan, yung parang plato na may ngipin, yan yung sprocket. Dalawa yan. Rear sprocket at sa unahan yung front sprocket or engine sprocket. Nandito naman yan sa sa loob ng na yan, ng cover na yan. Front sprocket, rear sprocket or engine sprocket. Yan. Yan yung sprocket. Yung alignment, ayun na yun, no? Ngayon, nangyayari ba na wala sa proper alignment yan? Oo, totoo. Paano malalaman? So, gaya nga ng sabi ko, di ba? Pansinin nyo yan. Yung ngipin na yon nasa gitna siya, nakasentro yan. No? Ibig sabihin, nasa proper alignment siya. Tapos may clearance siya pa kanan, pa kaliwa, may clearance din siya pa kanan. Ngayon, kapag halimbawa pre, yung ngipin na yan, lahat nakagilid, lahat ginilid, no? Ibig sabihin, hindi siya nakasentro. Ibig sabihin, wala siya sa proper alignment kasi nakasagad siya dito. O kaya naman, nakasagad dito lahat sa kabila. Ayan. Urong. Yan, nakaurong lahat, no? Pag yan nakaurong din lahat, nakita nyo naman, di ba, nagagalaw siya. Pag yan nakaurong lahat, dito, ibig sabihin, wala rin siya sa proper alignment. Ayan, no, nakadikit na siya, di ba? May awang na nga to, kita na eh. Yan. Nakadikit yung ngipin dito sa side ng kadena. Ibig sabihin, pwedeng yung gulong natin, kasi dyan din na, yung sprocket na yan, nakakabit yan sa hub. Yung hub na yan, nakakabit sa gulong natin. Kapag yung gulong natin tumabingi yan, parang gumanito, ito, yung gulong natin, pag yan tumabingi ng ganyan, ang tendency nung ngipin ng sprocket patungo sa kadena, naka-disalign din yan siya. Kaya mayroon niya may sasayad nandito, o kaya doon sa kabila. Okay? So, ganun yun siya pre. No? May alignment yung ating gulong at yung alignment ng gulong magre-reflect din yan dyan sa sprocket at yung ating kadena. No? So, ganun yan siya. Dito, nagkakaroon niya ng sabit. Albo, ganyan, nakasayad siya dyan lahat. Maari yung gulong natin nakatabingin pa ganyan. Kaya yung kain ng kadena, magmula dito
minsan mapapansin natin yung dito ang kikintab. Bakit ang kikintab? Yung pala, yung ngipin ng sprocket, kumakayod na dyan sa kanya. Parang ganyan. Halos lulundag nga minsan eh. Parang ganyan. Yan, o, di ba? Parang ganun. Minsan may napapansin tayo, ganyan, di ba? Yan, parang ganyan. Ibig sabihin, wala sa alignment. Kapag ka makalampag, kapag ka makalansing, ayun, tapos titingnan mo dito, kung nasa alignment ba, nakasagad lahat ng gilid, nakasagad lahat ng kanan o kaya kaliwa, wala siya sa proper alignment. Okay, then, paano ba malalaman? Maliban doon, ano pa ba? Okay, so dito, sa tapalodo natin, mapapansin mo na yan. A-adjust muna natin ang sentro. Yan, nakasentro siya. Paano kung tabingi? Palagay natin ganito yung alignment. O di, alam mo na, di ba, na hindi siya sa maayos na alignment. Paano kung kaliwa panig? Di ganito itsura. O yan, ganyan siya. Ganyan siya, pre. Visual pa lang malalaman na natin. Tapos, yung kadena, lumulundag, kumakalansing, tapos yung dito, minsan may sugat-sugat na. Makintab yung dito, o kaya makintab yung sa kabila. Yun pala, sala yung alignment ng kadena sa sprocket. Kaya, may kalansing. Yan, may kain na ganyan. Minsan nga, lumulundag pa yan eh. Okay, so maliban dito, maliban dyan pre, no? Meron pa yan dito. Yun, nakikita mo yung dulo ng swing arm bago lumiko. Yan, tinitingnan din yan dyan. Sa mga nagbo-vulcanize, makikita mo yan pre. Sisilipin nila yan dyan. Sisilipin nila yan dito. Ito kasi may cover eh. Yan, no? So, ayun, yung mga tip kung paano siya ma-check yung kanyang alignment. Maliban doon, meron talaga itong designated na gauge. Kung babasahin natin siya dito, nabura na eh. Inalawang. May bilang yan. 1, 2. Tapos yung mga guhit-guhit na to. Ang dungis naman, pre. Nawala tuloy ano. Meron yung bilang, pre. May mga guhit yan. 1, 2. Tapos yan, oh, yung mga guhit-guhit na yan. Tapos dito sa sentro na to. Ayan. Meron yung gatla. Dito. Yan yung pinakabasihan kung saan ba siya nakaturo. And then, kung halimbawa, number 5 siya, dapat sa kabila, meron din dun numero, doon mo rin siya itatapat. Yung sa ihi, di ba? Para hindi siya ganito, hindi siya ganyan. Check natin. Okay, so ito siya pre. Gaya dun sa kabila, di ba? Merong numero doon sa may ihi niya na part. Ayan, ito may number, may bilang din to. 1, 2. Tapos meron din yung gatla dito sa taas. Meron yung guhit. Tapos kung saan siya nakasentro. Yan, o, di ba? Meron siyang gauge. Tapos meron siya ditong gatla. Ayan. Saan ba nakaturo yan? Pagdating doon sa dulo, ay doon sa kabila, bibilangin mo yan. Halimbawa, 1, 1.5. 2, 2.5. 3, 3.5. O, parang ganun yan siya, 3.5. Dapat sa kabila, sakto rin siya ng 3.5 para makuha mo yung tamang adjustment niya. At yun yung kanyang proper alignment. No? So, ganun lang yun siya, pre. Sana may napulot, na? So, yun lang. Tapos, maliban pala doon, para pala ma-i-adjust mo yun, munti ko pa makalimutan. Para ma-adjust mo siya, kung nakaganito, itutuwid mo ganyan. Kung nakaganito naman, siyempre, isi sentro mo, dapat straight siya. Eto talaga, luwagan nyo muna to. Di ko alam anong nut yan. Yan, pre, sa may ihi. Luwagan nyo muna yan, pre. Tapos, ito, niluluwagan ito. Ito yung adjustment ng ating gulong. Yan. No, pakaluwag doon sa ihi, luwagan nyo rin to. Luwagan. Yung kabila, luwagan. O kaya, kung alin lang yung may kulang, doon ka magigpit. Halimbawa, nakatagibingi siyang ganito. Ang gagawin mo, yung dito, nakaganyan, ano? Paano ba? Halimbawa, nakaganyan. Tabingi, nandito lahat, para nakaganyan. Gagawin mo dyan, yung dito na adjustment, luluwagan mo yan. Pag naluwagan mo yon, uurong na yung gulong. Yan, gaganyan na yan siya. O, di ba? Sa sentro na yan.
Halimbawa naman, nakaganito. Kapag ka nakaganyan naman yung gulong, ang gagawin natin, dito, pwedeng luluwagan natin, tapos, hihilain na natin paurong pa ganito, para masentro siya. No? Pero depende. Pwede kasing, halimbawa dito, okay naman siya, kahit nakaganyan, pwedeng dun sa kabila, ihigpitan, no? Ano kasi yan eh, pwedeng dagdag bawas, yun ang pag-adjust niyan. Dagdag bawas, depende po yan. Kasi ang titingnan nyo rin, ito, hindi pwede, halimbawa, sige, pumantay nga, nakaganyan, tapos ito, niluwagan, di hihilain natin to, yung gulong, lalabas yan ng ganun eh, uurong siya ngayon, tapos pag umurong, masisentro na, ganyan na siya, okay, sentro nga. Paano yung clearance naman ng kadena? Dito, pumantay nga doon, yun dito, sobra ng higpit, wala ng play, hindi rin pwede, dapat may play ito, 1 inch yan, 1 inch sa taas, 1 inch sa baba, parang ganito. Dapat may 1 inch sa taas, meron din 1 inch pa baba. Ganun yan siya. Kaya, obserbahan nyo na maigi. Hindi lang to hihigpit ka, kung kulang dito, or luluwag ka, ano yan, babalansin mo siya. Tapos, check mo yung clearance ng kadena. Kung meron pa ba siyang play, or sobrang higpit siya. Kasi pag sobrang higpit yan, mabilis maubos yung ngipin ng kadena, tapos garalgal yung takbo, at saka yung prone nito, baka maputulan ka pa ng kadena. Yun, nangyayari yun talaga. No? So, ayun lang. Kung paano i-check yung proper alignment ng ating kadena sa sprocket, no? Ganun lang pre, ako yun naman lang ginagawa ko rin. Dapat may clearance left and right. Yan. Good. Diba? Meron silang clearance. Pag meron silang clearance left and right, ibig sabihin nasa proper alignment siya. At yung ngipin, machi-check mo naman yan visually, nakagitna. Ayan o, nakagitna yan siya. Hindi siya sagad sa kabila, hindi rin siya sagad dito. Nasa gitna. Yan. Chine-check rin yan dyan. No? So, ayun lang. Sana may naiambag. Paring Homer. Centeno ba yun? Paring Homer. Yung Supremo natin, wala, nandun sa Cavite. Eto muna yung ginagamit ko. CT125, Kawasaki Badja. Pang move it. Yan. Dihamak na, okay yung Supremo, pero mas matipid to pre. Mas maganda gamitin. Pero okay yung Supremo, wala akong masabi doon. Malakas at matulin yun. Eto, matipid to, pampasada. Kaya ito muna yung ginagamit ko. So ayun lang. Thank you pre. Salamat. God bless. Bye-bye.